Takbo ng bilangguan, mga kapatid. Wala kaming ginawa kundi uminom, magsugal, magsyabu. Lalo po naging grabe ang buhay ko. Naging worse ang buhay ko sa loob ng bilangguan. Nagulat ako isang araw na makita ko yung sarili ko sa harap ng salamin. Nagulat po ako. Alam niyo, ang payat ko na. Ang payat ko, para akong bungo. Ang haba ng balbas ko, ang haba pa ng buhok ko. Tapos may kalendaryo ako nakita nakadikit sa dingding. Nagulat po ako. Nung makita ko po yung kalendaryo, nagulat po ako. Tsaka ko lang po naalala na ako po pala ay 2 linggo na pong hindi natutulog po. Naranasan ko po sa loob ng bilangguan, 2 linggong gising, shabu na shabu, hindi po kumakain, hindi po natutulog. Pero pag nag-iisa na po ako, umiiyak po ako. Tumaasa akong may Diyos. Sabi ko, Diyos ko, tulungan mo po ako. Maawa na po kayo sa akin. Sabi ko, alisin mo po ako sa bisyo na to. Palayain mo na po ako. Maawa po kayo sa mga anak ko, Panginoon. Sabi ko, Panginoon, alam mo, wala akong kasalanan dito. Kasi alam niyo mga kapatid, ang Panginoon Diyos po, nakikita po ang laman ng puso ng bawat isa sa atin. Ano po? Sabi nga, ultimo hibla ng buhok natin, bilang po ng Panginoon Diyos. Ano po? And then isang araw po may tinugon po ako ng Panginoon Diyos sa aking mga panalangin. Kaya kung kayo po may prayer sa Panginoon, wag po kayo magsawang manalangin. Ano po? In His time, tutugunin kayo ng Diyos. Amen po ba? Kasi ako po ay nakulong 1980, pray sa Lord, dumihingi ng awa sa Kanya. Ako po ay tinugon ng Panginoon Diyos ng 1994 po. 1980 po ako nakulong. Maiksi lang po yun, 14 na minuto lang po yun. Meron akong black and white na television, meron akong maliit na kwarto. Pagbangon ko galing sa higaan, dire-diretso ako sa TV ko. Ewan ko ba, bigla akong binuksan yung TV gano'n. Nakatingin ako sa TV. Meron pong ginamit ng Panginoon sa buhay ko. Nakita ko po dun sa television, nag-share po si Brother Eddie Villanueva po ng JIL po. Habang nag-share po siya, yung lahat na sinasabi niya, nakikinig ako, parang ako. Sabi ko, sino kaya nag-chismis sa akin dito? Sabi ko. Kasi parang yung lahat ng sinasabi, parang ako. Tapos sabi niya, hindi mahalaga ang relihiyon sa inyo. Dapat sa inyo magkaroon kayo ng tamang relasyon sa Panginoon. Sabi ko, parang ako yun. Tapos sabi niya, kayong gusto tumanggap sa Panginoon Diyos, sumunod kayo sa maikling panalangin na ito, pumikit kayo, taas ninyo inyong kamay. Alam niyo, sa kagustuhan ko, maintindihan ko yung sinabi niyang panalangin, takbo ako sa TV ko. Alam niyo, nilakas ko ang volume. Ako po ay pumikit ng mga oras na yun, mga kapatid. Nagtaas po ako ng kamay. Sumunod po ako sa prayers na yun. And after po ng prayers na yun, meron po akong naramdaman na hindi ko po kaya ipaliwanag sa inyo. Pero damandama ko ng mga oras na yun, naniyakap po ako ng ating Panginoon Diyos. At nagulat ako kasi alam ko, pumikit lang, nagtaas ng kamay. Nagulat po ako, alam niyo mga kapatid, nakita ko po yung sarili ko, nakaluhod po ako doon sa harap ng TV ko. Iyak po ako na iyak. Pati sipon ko nga tumutulo. Hindi ko po malaman kung ano nangyari sa akin, pero isa lamang po natatandaan ko ng mga oras na yon. Nang lahat po ng kasalanan ko po ay pinatawad po ng Panginoon Diyos. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon, napakabuti po ng Diyos. Hindi po totoo yung sa mga may bisyo pag sinabing bukas, kung nakakaisang kaha ako, bukas 15. Tapos 10, 5. Yung mga umiinom ng beer, babawasan daw niya gradually. Hindi po totoo yun, mga kapatid. Subukan mo, ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Yun ding araw na yun, babaguhin ka ng Panginoon Diyos. Ano? Kasi nung araw na yun, binigay ko ang buhay ko sa Panginoon. Nagulat po ako. Talagang yung lahat ng parapernalya ko ginagamit sa bisyo, inipon ko. Burner, tutor, aluminum foil, lighter, mga sigarilyo. Alam niyo, pinatong ko sa isang lamesa. Abang binabasag ko po yun, umiiyak ako. Kinakausap ko sarili ko, sabi ko, bakit mo ginanyan ang buhay mo? Bakit mo sinira ang buhay mo? Alam niyo, itapon ko yung gamit. Tayo daw, mga anak ng Diyos, kung meron tayong 24 oras sa isang araw. Ang diablo po, meron siya 25 oras. Ang pipilitin kanya agawin sa Panginoon. Kasi pagtapon ko ng gamit ko, may kumatok na kagad sa kwarto ko. Pagbukas ko, nakita ko yung mga kasama ko, ang dami na naman dalang shabu. Sabi sa akin, Kosa, patitirahin ka namin.
Libre to, walang bayad. Nanalo kami sa sugal kagabi. Dati po doon, makatira na ako ng Shabu, miski magkautang-utang po ako. At pag nakakita ako ng Shabu doon, nakasubsob na ako. Pero alam ko po mga kapatid, ang gumawa ng pamamaraan na makaiwas ako ang ating Panginoon Diyos po. Kasi kahit anong dami ng Shabu, alam nyo, nagulat ako sa sagot ko. Sabi ko, Kosa. Sabi ko, tsaka na. Sabi ko, maglalaba ako ng damit ko. Kahit meron akong tigapaglaba ko ron. May darating, dinalaw daw ng nanay niya, bumili daw siya, tira tayo. Tsaka na, sabi ko. Sulat pa ako sa tatay ko, matagal na ako di nakakasulat sa daddy ko. May darating, may bit-bit. Sabi ko, tsaka na, maglilinis pa ng kwarto. Magliligpit ng gamit, mamamalansya. Lahat po ng klase ng pamamaraan po sa tulong po ng Panginoon Diyos ay nagawa ko po. At alam niyo mga kapatid, doon na po ako unting-unting nakaiwas ang makasama ko. At doon ko na po inumpisahan hawakan at basahin po ang banal na aklat po. At ang unang-una ko po nabasa dito, nasusulat po sa John 1:12, na kayong mga nanalig at tumanggap sa akin ay pagkakalooban ko ng karapatang maging anak ng Diyos. Akala ko po kasi nung araw mga kapatid, dasal ako ng dasal, simba ako ng simba, anak na po ako ng Diyos. Hindi po pala kailangan po tanggapin natin, papasokin natin sa ating puso, ating Panginoon. Kasi akala ko rin nung araw, ang pinakamalaking bilangguan yung pong Muntinlupa. Pero nung makakilala ako sa Panginoon, tsaka ako lang po naunawaan mga kapatid kung ano po ang pinakamalaking bilangguan. Kung kayo po ang tanungin ko, ano ba sa palagay nyo ang pinakamalaking bilangguan? Ang pinakamalaki pong bilangguan, ito pong mundong ginagalawan po natin. Dahil naririto po sa mundong ginagalawan natin ang lahat po ng klase ng bilanggo, bilanggo ng bisyo, sigarilyo, alak, sugal, drugs, bilanggo ng laman, bilanggo ng kasakiman sa pera, sa katungkulan, kasinungalingan, kachismisan, pandaraya, panloloko. Lahat po ng klase ng bilanggo nandito po sa mundong ginagalawan natin. Kaya mapalad po ako nung mabasa ko sa kanyang salita na susulat po sa John chapter 8 verse 32 na makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Sa loob po ng Muntinlupa, pinalaya na po ako ng Panginoon Diyos. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Napakabuti po ng Diyos. Pero sabi ko noon, siguro ang tao pag born again, wala nang problema. Ano po? Pero maging handa po tayo mga kapatid kasi po wala pong exempted sa problema. Wala po exemption sa mga pagsubok. Ano po? Kasi nang mahal na mahal ko na po ang Panginoon Diyos maging ang kanyang salita. Hindi ko po malimut yung taon na yun sa aking buhay. That was year 1997. December po yun, magpapasko. Ako po yung nagkakabit ng Christmas decor sa aming brigada. Nagkakabit ng mga dekorasyon dahil magpapasko. May isang preso, tumatakbo. Sabi niya, Kosa, sabi niya, may dalaw ka, sabi niya. Sabi ko, sino? Sabi niya, yung asawa mo nasa opisina. Nagulat po ako, ba't nasa opisina asawa ko? Kasi nakakapasok po mga dalaw namin doon. Actually, pwede matulog ang pamilya mo doon. Lalo pagka may mga okasyon, Pasko, Bagong Taon, Valentine's, tapos may privilege po ang isang inmates na once a month pwede matulog ang pamilya mo doon. Nagulat ako, nakita ko yung mga anak ng kasama kong preso, nagtatakbuhan yung mga bata, papunta sa tatay nila. Ang mga misis papasok, bit-bit ang mga pasalubong. Nag-isip ako, sabi ko, bakit hindi nakapasok yung asawa ko, mga anak ko? Pero nag-alala po ako, sabi ko, baka nagkaroon ng problema sa bahay. Takbo ako sa opisina. Pagdating ko po sa opisina, nakita ko po talaga, wife ko, nakaupo nga siya doon. Pero nagulat ako. Kasi parang nagulat ako sa misis ko. Kasi dati ang asawa ko, pag nakita ako, parang sabik na sabik. Pag nakita ko, yayapos ka agad, halik ng asawa ko. Nagulat ako, hindi po siya natitinig doon sa kanyang pagkakaupo. Sabi ko, bakit di ka pumasok? Sabi ko, nahan ng mga bata. Nagulat ako nung magsalita, misis ko, alam niyo, sabi sa akin, asawa ko, hindi na ako makadalaw sa'yo. Sabi niya, hindi na ako makapag-antay sa laya mo. Sabi niya, mag-aasawa na ako.